Sunday, tuloy-tuloy yung events natin. Okay? So, right now po, Sunday, pero grabe, meron pa rin tayong event. Kaya maximize talaga natin ang buong taon, buong buwan, buong weeks na wala tayong sasayangin na oras. Ang kagandahan lang sa ginagawa nating negosyo right now kasi alam mo yon na kahit nasa loob ka lang ng bahay, na kahit nasa loob ka lang, kahit nasa trabaho ka, na kahit nasaan ka, basta may signal, basta may cellphone ka, pwede mong magawa yung negosyo. Okay, so ready ka na po ba na pakinggan? Sa akin lang naman po, sa lahat ng andito, no, mga guest namin, mga participants po na andito, sa akin lang naman po, mas maigi po na tapusin mo lang po hanggang dulo yung event natin. Then after this event, kapag narinig mo ako, kung ikaw ngayon bago, nakapasok ka dito, tapusin mo lang hanggang dulo. Then pakinggan mo lang ako kasi total, ano lang naman to, magraran lang po ito ng almost nasa 1 hour. Mga 45 minutes to 1 hour. And pakinggan mo lang po akong dulo. Then after this, after ko magsalita, ikaw po yung magde-decide kung magugustuhan mo siya or hindi. Na kapag nagustuhan mo, okay, pagtulungan natin. Pag hindi naman po, friend pa rin tayo sa Facebook. Okay lang ba yon? Magandang usapan ba yon na sa lahat ng andito na before tayo magbigay ng suggestion or before tayo magbigay ng kumbaga maganda ba o hindi ang isang bagay, mas maganda pakinggan mo muna or tingnan muna natin. Then after na makita mo, ikaw yung magde-decide sa puso at sa isip mo kung ito ay magugustuhan mo hindi. Pero mostly dito sa inyo ay na-explain na ng business, tama po ba? Mostly sa inyo dito nakausap na ng mga coach or mentor. Pero sa akin, since meron kang nakausap na, meron ka na, kumbaga na-explain na sa'yo yung negosyo, kung paano siya gagawin, or ang iba naman dito, hindi pa na-explain, siguro sa akin, dagdag lang ito na makapagbigay sa'yo ulit ng realization. Bakit kailangan gawin at bakit kailangan magkaroon ng isang negosyo, lalo na sa panahon ngayon. Okay, ready ka na? So, my part is, ipakita ko lang yung na-realize ko, yung naramdaman ko, way back 5 years ago, bakit ako nag-decide at ginawa ito at ano yung naging resulta ko. So, yun lang ang part na ipapakita ko lang sa inyo na sana yakapin, na sana matouch yung puso mo na ito yung pagkakataon na pwede ring mabago yung buhay mo na kapag ito naintindihan mo. Na sisimulan natin ngayon sa isang pasasalamat na ako naniniwala kasi ako na lahat ng bagay na nangyayari po sa atin ay may purpose. So ako po ay, kung bakit po ako nakarating dito, it because may purpose po siya kung bakit ako nakarating dito. May reason kung bakit po ako nakarating dito. And ako ay, hindi po ako nagsasawa at magsasawa na magpasalamat sa taong nagbigay at naging guide bakit ako andito right now at nagsasalita sa inyo. Kasi kung di dahil sa kanya, wala po ako dito sa harapan po ninyo. At maybe, hindi po nagbago buhay ko. And maybe hindi po ako natulungan. Wait lang ha, itago ko lang to ha. Boom, ayan. So maybe hindi rin po ako natulungan. Pero kaya nga po ako andito ngayon sa harapan ninyo kasi isa po ako sa natulungan. Isa po ako sa nabigyan ng pagkakataon na sabi ko, buti na lang. At nakita ko to, buti na lang at na-share ng taong alam mo yon, sabi ko, buti na lang at naipakita to sa akin. Buti na lang at naintindihan ko yung totoong life. Buti na lang kasi kung hindi, siguro ngayon nagtatrabaho pa rin ako, ganun pa rin ang buhay. Kaya ibabalik ko po yung pasasalamat sa buong community. Sa nag-invite po sa akin, my brother, sa buong community, sa Project High, sa mga taong naging part ng buhay ko na natulungan na kumbaga dahil sa kanila nagbago ang buhay ko kaya sobrang salamat at pinagpapasalamat ko po mismo sa kanila. And ikaw po mismo ngayon, yung taong nag-send sa'yo ng link, yung taong nagbigay sa'yo ng kaalaman, yung taong nag-invite sa'yo, yung taong, alam mo yon, nag-explain sa'yo about sa business. Okay lang po ba na pasalamatan po natin? Kasi hindi mo man yan kilala personally, hindi ko man kilala kayo personally, hindi ko man alam kung ano yung sitwasyon mo sa buhay ngayon, pero ako naniniwala ako, everything happens for a reason. Bakit po siya nangyayari at bakit
mo po nakikilala yung isang tao at bakit mo po nakikita at bakit mo po naintindihan yung negosyo at bakit ka ngayon naka-attend at bakit ka ngayon bakit mo ako naririnig? Maybe ikaw mismo at ako mismo may pagka-something na swak sa energy na sa dami naman pwedeng mong atinan, sa dami naman, pwede ka na ngang matulog ngayon, pwede ka na ngang magpahinga ngayon kasama mo yung family mo, kasama mo yung anak mo, pero pumasok ka pa rin sa Zoom, ibig sabihin, may rason kung bakit. And right now, yun yung po yung gusto kong i-emphasize before ko po sisimulan, na hindi po masasayang yung oras mo, hindi po masasayang yung panahon mo na binigay ngayon, lalong-lalo na po kapag ito po ay tinapos mo hanggang dulo. Okay lang ba yon? So, sige, okay lang po ba na makita muna yung smile din po ninyo? Okay lang po ba na maramdaman ko muna dito sa screen yung positive vibes, yung smiles? Dali, kasi alam ko, naniniwala ako lahat ng masaya, lahat ng positibo lang mag-isip. Alam ko, yun po talaga yung nilalapitan ng blessings. Paki-comment nga dyan habang naka-smile ka, habang pinapasaya mong sarili mo, paki-comment nga dyan, blessing. Dali. And yun, wala naman po kasi talagang nabibigyan ng blessing na alam mo yun, nakasimangot. Nakasimangot ka, di ba? Lalayo sa iyo ang blessing. At wala ding nagbabago ang buhay. Nauunahan lagi ng takot, nauunahan lagi ng duda. Lahat po ng nabibigyan ng blessing, lahat po ng nagiging abundance po yung life, sobrang positive lang. Lagi ang iniisip positive lang. Tapos, naka-smile, magaan lang ang pakiramdam, na kahit ang nakikita sa paligid sa sitwasyon, na kahit ang nangyayari hindi na maayos, pero siya magaan lang, naka-smile lang, napakataas ng understanding. Believe me, mas lalo kang huhulugan ng maraming blessing. Diyan sa bahay mo na kahit ang ulam ngayon, ganito lang, or maybe walang ulam, or maybe ang ulam tuyo at saka oil or kahit anong ulam dyan sa loob ng bahay, kung ano man piniprepare mo, or minsan pagod na pagod ka na sa trabaho, kung OFW ka ngayon, marami kang trabaho, pero ikaw still naka-smile ka lang. Okay, sabihin mo lang sa sarili mo, it's part of my life, normal ito, ganito talaga, kasi kailangan natin magsipag para sa pamilya, kailangan natin ito para kumita. Alam mo yon na kahit may nangyayaring mga ganyan sa buhay, pero ikaw sobrang positive lang. And to tell you honestly, kapag ganyan ka mag-isip, sobrang ganda yung buhay na naghihintay po sa ating lahat. Kaya, bakit po sinisimulan sa ganyan bago ako nagsimula? Kasi gusto ko magaan yung receiving mo ngayon. Magaan yung receiving mo sa lahat ng sasabihin ko para nang sa ganon, mas maiintindihan mo siya. Okay lang ba yan? So, ako po ay magpapakilala. By the way po, my name is Mentor Aldem. Ako po ay Bisaya, taga Masbate po. Yan, part ng Bicol. Yan, shoutout po sa mga taga Bicol. Yan, mga Orago natin dyan, no? Yan, siyempre sa mga Bisaya, maayong gabi sa inyong tanan. And magandang gabi po sa lahat ng andito right now. Okay? And yan, diretso na po ako. By the way po, ako po ay dating empleyado for almost 8 years. So, parehas mo lang din ako na ganyan din. Kumbaga, marami dito. Sino empleyado dito? So ako po ay 8 years naging electrician. So ang trabaho ko po ay isa po akong electrician or isa po akong naging lineman or nagtrabaho po ako sa isang mga condominium sa engineering department. Ako po ay isang electrical for almost 8 years. Wala pong nangyari. And later on, maya-maya, i-explain ko sa inyo bakit ako nagsasalita ngayon sa harapan ninyo na, mentor, nagtatrabaho ka pala, bakit hindi mo na ginagawa yung trabaho mo? So mamaya maiintindihan niyo po. Kaya nga sabi ko tapusin niyo po hanggang dulo kasi maybe meron po talaga kayong marirealize kasi bakit ginagawa ko na ngayon ang itong ganitong klaseng negosyo na sa online, meron naman pala akong trabaho. So mamaya maiintindihan niyo po siya. Basta 8 years ako naging empleyado, wala pong naipon, resibo lang po talaga siya. Sinong relate dito na resibo lang na umabot na ng 10 years, 5 years, 15 years? Ngayon, wala pa rin pong naipon. Marami ba dito na makaka-relate? Na tumaas na po ang edad, wala pa rin pong nangyayari. And ngayon, pakinggan niyo po ako hanggang dulo kasi
based on my experience po ang i-explain ko. Bakit ako nagdagdag ng extra pagkakakitaan? Bakit ko ginawa ito? Kasi dahil po dito sa rason na 8 years na po na nagtatrabaho na wala pong nangyari. Okay? So again, I'm not against employment kasi galing po ako dyan sa mga nagtatrabaho, salute po sa inyo lahat kasi alam ko ginagawa niyo po yan para sa pamilya ninyo, para sa mga anak po ninyo, para sa nanay at tatay mo, para sa sarili mo. Ginagawa mo yan at maganda po yan. Pero para sa akin, may kailangan kang ma-realize ngayon na kasi I know, ikaw mismo, ang sipag-sipag mo naman, ang galing-galing mo, binibigay mo yung best mo para sa trabaho, pero still wala pa rin pong nangyayari. Kaya pakinggan niyo po ako hanggang doon. Okay lang ba yan? Okay, so smile ulit. Dali, smile, smile, smile. Nakikita ko po ngayon dito sa screen. Ang gamit ko po dito, meron akong laptop sa kabila, may laptop din po yung gamit ko dito sa harap, mayroon pa akong cellphone. So namomonitor ko po kayo ngayon. Okay lang ba yan na? Smile muna. Yan. Okay, sige. Now, let's proceed para na sa ganon. Ganito po ako nagsimula, at least may idea kayo. Sa lahat po ng andito, katulad mo rin po ako nagsimula. Kung ikaw ngayon, nagsimula ka na, or magsisimula pa lang, wala pong umaasenso or kumikita ng malaki na diretso agad. O para at least mas klaro before ako mag-proceed. Naintindihan ko to, nag-decide ako, ginawa ko, pero I started my business or itong ginagawa ko na ganyan po talaga. Uma-attend po ako ng seminar. Yan. Buti nga ikaw ngayon kasi kahit papaano, 'di ba? Nasa Zoom na lang, hindi ka na kailangan gumastos, nasa loob ka ng trabaho, maybe nasa loob ka ng work mo or OFW ka or maybe nasa bahay ka ngayon or maybe nga nakahiga ka na eh. Or maybe kumakain ka ngayon or maybe nasa sala ka, nanonood kayo buong pamilya sa ganitong business. Sa amin dati, pumupunta kami sa office, tapos kailangan pang gumastos, mamasahe, mainit talaga, tapos mainit. Oo, tas ang tagal namin makauwi. Kaya nga ngayon, ano eh, ang gaan eh, mas ang swerte ngayon eh, kasi nagagawa mo yung negosyo na kahit nasa loob ka na lang ng bahay. So, ako mas lalo akong nagustuhan ito kasi sabi ko, hala, lalo sa panahon ngayon kasi sabi ko, hindi ka lang kikita, mag-i-enjoy ka na, kikita ka pa, kasama mo pa yung family mo. Okay, so ganyan ako nagsimula. Ibig sabihin, nakikita mo yung sarili mo na, ay, pag nagsimula pala ako, ganito rin. O so later on, kasi ayun naman, ang business kasi, step by step. Ibig sabihin, magsimula sa step 1. Then later on, kapag tinuloy-tuloy, gagawin mo, then papunta ka dun sa magiging gusto mo. Okay? So yan. Ah, lahat naman tayo kasi nangangarap. Correct or correct? O, nangangarap ganito, tama po ba na lahat ng tao nangangarap na magkaroon ng ganyan? O, ikaw po, example, wala namang taong ayaw magkaroon ng house and lot or wala namang taong ayaw magkaroon ng sasakyan, travel, savings. Tama po. Minsan, lahat tayo, meron tayong ganito. Pero deep inside na lang, minsan tinatago na lang po natin kasi hindi kaya po ng budget, lalo na pag empleyado po tayo. Pero, to tell you honestly po, libre pong mangarap. Ngayon po, buksan niyo po ang isipan po ninyo na pwede po tayong mangarap. At lahat po yan, pangarap po natin. Nagkataon na lang na minsan, kinakalimutan na lang natin. Dahil nga, gipit, kulang, sa pagkain pa lang nga po sa pamilya, pangangailangan pa lang nga po sa sarili, pamasahe mo pa lang, pambayad mo pa lang ng mga bills, kulang na nga po. Alam nga naman, isipin mo pa yung pangarap mong house and lot, sasakyan, travel, savings, tama po. Pero ngayon, bubuksan natin yung kaisipan na pwede tayong mangarap ng malaki. Sabi ko nga po sa inyo, katulad mo rin po ako dating empleyado na hindi rin po pumasok to sa akin. Kasi nga, yung kinikita ko sa 8 years na pagiging empleyado, resibo lang pong naiipon. Siyempre, pag ganito, hindi na po talaga papasok sa atin. Pero nung natutunan ko yung negosyo, tinuruan ako, nakapasok din ako sa ganitong event na pwede pala, posible pala, pwede palang kumita. Yun, tinrabaho ko. And true enough, eto po, nangarap, ginawa ng paraan, naintindihan ko yung in-explain ng speaker, mamaya explain ko po sa inyo. So yung pangarap kong sasakyan, grabe yung dating kami, ako, mga kapatid ko po yan, the Dumitiller Brothers, yan. Lahat po kami ngayon nagkasasakyan na. So, pero nagsimula ako, hindi nga ito pumapasok sa isip ko na magkaroon ng sasakyan kasi nga, wala nga talagang naiipon, nauubos nga po talaga. Pero since naturuan tayo sa online,
negosyo, pag sinabing negosyo, ito ha, makinig mabuti. Pag sinabing negosyo, pwede kang umasenso, pwede kang kumita. Kasi lahat ng umaasenso ay nasa pagninegosyo at ay hindi sa pagtatrabaho. Correct or correct? So, grabe unti-unti sabi ko, hala, nagkaroon ako ng sasakyan na Toyota Hilux top of the line, tapos yung kapatid ko naman si GR, naka-Ford na na wide truck, na pick up, tapos isa kong kapatid naman naka Mirage Z4 naman. Sabi ko, hala, sabi ko minsan nag-uusap nga kami magkakapatid, sabi ko, buti na lang no kasi nag-decide tayo way back 5 years ago no. Kung hindi siguro empleyado pa rin tayo. Kasi sa 8 years ko pong pagtatrabaho at resibo po yung tingnan niyo po ha, makinig ka na mabuti. Sa 8 years ko pong tatrabaho, resibo lang po talagang naipon ko at edad. Pero dito po, sa business, wala pa po akong 8 years, pero nakuha ko na yung first car ko na brand new na top of the line na sasakyan. Si Mentor GR naman, nakuha din yung sasakyan niya na Ford na wild truck. And si Coach Axel naman, yung brand new na Mirage Z4 naman. Sabi ko, hala no, wala pa tayong 8 years, pero ito na agad ang nangyari sa atin. So doon ko napatunayan, ang negosyo, kikita ka talaga lalo na pagtatrabahuin mo siya. So ngayon, ituloy mo to hanggang dulo para maintindihan mo bakit kami nag-decide at bakit namin siya nakuha. Okay? So noon, yan. So, di ba sabi ko kanina travel, nangangarap din tayo mag-travel, na-experience din namin magkapatid, ayan oh. So naranasan namin cruise experience, Caribbean cruise. Alam mo yun, parang dalawang Mall of Asia Arena. Pinag-combine yung dalawang Mall of Asia Arena kasi yung barko na yan, parang nasa 11th floor. 11th floor! Hindi pa kasali yung pinakailalim ng barko ha. Tapos ang laki, ang lapad. Tapos 11th floor, ang daming elevator, may escalator. So sabi ko, yung narinig natin before sa mga speaker na dito ka magkaka-travel, dito ka makakapag first car, nangyari unti-unti. Take note po, wala pa po kami 8 years. Samantalang nung nagtatrabaho ako, 8 years po kami. Resibo lang naipon. Tapos, tawag niyan? Edad, tumaas. Di ba? So, yan. So, ibig sabihin, sasakyan, meron na. Travel, automatic magkakaroon ka rin ng savings kasi hindi ka man po magkakaroon ng travel kung wala ka rin pong savings. Tama po. Kasi ano man ang panggastos mo? Correct or correct? Hindi naman ganun kalaki ang savings pero at least kahit paano. Pero iyan yung pangarap natin kahit paano magkaroon ng 1 million savings. Tama po ba? Yan. O, di ba nakapag-travel ng Singapore? Yan, nakapag-travel ng Taiwan. Ang kagandahan lang kasi nadadamay na namin yung mga leaders namin. Yung mga nagtiwala, yung mga hindi namin kakilala, strangers, katulad mo ngayon. Di ba yung nag-invite sa'yo, hindi mo kakilala? Or maybe kakilala mo, or ang iba dito hindi kakilala. Yung mga hindi ko kakilala na na-invite lang din namin, na-share lang din namin, nakapasok sa Zoom, ngayon nakakasama namin mag-travel. So may dadadamay. Di ba? So, yan, eto na. O, pakinggan mo na ako mabuti. Isa to sa dahilan, bakit hindi tayo nakakaipon? Or ako mismo ako mismo. Isa to sa dahilan, bakit hindi ako nakakaipon? At isa to sa dahilan, bakit ako nag-decide na gawin ang negosyo, magkaroon ng extra income. At isa to sa dahilan, bakit until now na ang sipag-sipag mo, ang galing-galing mo naman, pero bakit ganito pa rin, mentor, ang nangyayari sa buhay ko? Ginawa ko naman lahat, mentor. Grabe, mentor. Ang aga-aga ko na nga, mentor, mag-duty. Inagahan ko ng pumasok, mentor. Late pa akong umuwi, mentor, kasi nag-overtime ako ng 4 hours para matagdagan yung kita ko. Pero, mentor, bakit ganito pa rin yung buhay? Hindi ko pa rin maibigay sa parents ko, sa anak ko, yung masarap na buhay sa kanila. Bakit, mentor? Bakit? Diyan din po yung mga tanong ko. So, ngayon, sasagutin po natin. Ready ka na? Normally, pag nagtatrabaho ka, ang minimum sa Manila nasa mga 600 pesos. Tama? So, ang monthly niyan, kung dito sa Manila ha, nasa mga 16 to 17,000 monthly. Sabihin na natin, 17,000 sa loob ng isang buwan. Dito sa Maynila, wag ko na po computein yung sweldo po sa
probinsya kasi mas maliit po ang sweldo sa probinsya. Tama po? Yan. Pero ipagpalagay na lang natin, sweldo mo 25,000 kasi meron naman po ngayon nagsasahod ng 25,000, mga call center agent, yan. Yung mga medyo malaki-laki ang ano, sabihin natin 25,000. Pero mostly, hindi talaga umaabot ng 25,000. Minsan, andyan lang sa 10,000, 12,000, 14,000. Lalo na pag factory worker ka, construction worker ang trabaho mo, or mga nasa food, ano yun, sa mga food industry, minimum lang po talaga siya, tama? So magra-run lang po siya ng mga 16 to 17,000. Pero ipagpalagay natin, 25,000 ang sweldo mo. So ito po, isa-isahin natin yung expenses mo. Bakit hindi ka nakaipon? 10 years na. 10 years na tapos, 5 years na, 8 years ka na, 15 years ka na. Bakit until now hindi ka pa rin nakaipon? Hindi ka pa rin nakapag-travel sa gusto mong lugar. Bakit? Ito expenses. Rent, kung ikaw nagre-rent. Siyempre, kung taga-probinsya ka, pumunta ka ng Maynila, hindi naman pwedeng hindi ka magre-rent. Tama, wala kang titirahan. So, sabihin natin 5,000. Siyempre, electricity. Alam nga naman, yung narentahan mong bahay or kung may bahay ka, alam nga naman, walang kuryente, kapit bahay mo, may kuryente. Diba? So, siyempre, kailangan mong bayad ng electricity. Water, alam nga naman, hindi ka maligo. Going to duty ka, diba? Magtatrabaho ka ngayon. Pupunta ka sa trabaho, alam nga naman na magtatrabaho ka tapos dugyot. Siyempre, kailangan mong maligo. Tapos, panghugas ng mga pinggan, lahat-lahat, mga gamit, o panglinis. Siyempre, kailangan mo na water, pang-inom mo pa. O internet pa. O, kung wala ka namang wifi, inventor, wala naman akong wifi. Pero, may load ka. Sabi natin, internet mo, budget ka, mga 1,000 to 1,500. Siyempre, pagkain mo, buong buwan. Alam mo yung pagkain, yung foods natin, na binudget ko dyan, 600 pesos, 6,000. Budget na nga po yan, parang 200 pesos, parang nilagay na lang natin dyan, 200 pesos per day. Diba? Ang late-late na yan, sabihin natin, kasi ngayon, diba, kung iisipin mo, kakain ka na lang ngayon ng sa mga fast food example Jollibee or Mang Inasal ngayon nagmahal na rin nasa 150 per meal, 150 pesos per meal. Magkano po yun sa loob ng isang araw? 3 times a day ka kakain, so more or less nasa sabihin natin 400. Kulang pa nga yung 6,000 na budget na nilagay ko dyan. Ipagpalagay na lang natin 6,000, pinaka-budget na po yan, nagbabudget kasi diet ka gamay. Nilagay na lang natin 6,000 sa loob ng isang buwan. Isang buwan yan na 30 days, binudget mo yung 6,000. Alam ko kulang pa po yan. Kasi para sa akin kulang talaga siya. Tama po, 30 days tapos 3 times a day. 3 times a day ka kakain, may snacks pa. Sabihin na lang natin 6,000. Transportation mo, pamasahe, 6,000 din kasi ibig sabihin 2 rides ka. 'Di ba? Nakakapagod pa, 'di ba? Tapos mga gamit mo, mga toiletries mo. Tapos support mo pa sa family mo. Ang iba dito nga hindi na nakakapagbigay kasi kulang na. Tama? Pero okay lang 'yun. Sabihin natin, budget na 12,000, total 34,000. 34,000. Ang sweldo mo 25,000. Tapos yung gastos mo 34. Kaya marami kang narinig na mga nagtatrabaho, maraming utang. At yung utang na yan, advance ng inutang, pagtatrabahuan, kaya nakakapagod. Meron talaga akong kilala. Yung pagtatrabahuan niya ng 1 taon, pinangutang na dahil natamaan ng emergency. May na-hospital. Kaya ang ginawa niya, nagbali. Ang tawag niyan sa basta parang nanghiram sa amo niya para panggastos. Panggastos sa tuition fee, panggastos sa ganito, nasira yung toilet bowl, nasira yung CR, kailangan ipaayos, nasira yung bubong, nadaanan ng bagyo, pinangutang. So parang nagtatrabaho ka ngayon na wala ng sweldo. Cash advance, tama. Kaya huwag kang magtaka ngayon, until now, ang sipag-sipag mo, ang galing-galing mo, pero wala pa rin naiipon. It's because of this. 25,000 ang sweldo, ang gastusin, 34,000.
hindi pa po kasali dyan yung mga biglang pangangailangan. Correct or correct? Oh, ay mentor, hindi naman, pwede mo sabihin sa akin ngayon, mentor, hindi naman ganun kalaki ang gastos ko. Grabe naman yung 34,000. O sige, magbalagay na lang natin. Hindi ganyan kalaki ang gastos mo, 34,500. Hindi rin naman din ganun kalaki ang gastos, hindi rin naman ganun kalaki yung sweldo mo. Ang sweldo mo ngayon, 15,000 lang naman. Ang sweldo mo ngayon is 20,000 lang naman. Ang sweldo mo ngayon is 10,000. Siyempre, kung maliit ang sweldo mo, mag-a-adjust din yung gastusin mo. Pero normal, pag lumalaki ang sweldo, ay mugara-gara mo po na. Mula ko pang lalaki din ang gastos. Tama? Example, manager ka sa bangko, supervisor ka sa call center. Supervisor to. Supervisor. Pag supervisor ka or manager ka, taas no ka niyan, medyo may pride konti, tama? Hindi ka sasakay ng jeep. Lalo na pagkasama mo yung mga katrabaho mo. Anong gagawin mo? Mag-grab taxi ka. Grab taxi. Titiisin mo yan kahit 200 pesos, 300 pesos ang mababayaran mo, balikan, or balikan 400 pesos, titiisin mo yan kasi nga sabihin mo, manager ako, hindi ako pwede mag-commute. Kailangan naka-grab taxi ako or kailangan mag-taxi ako. Di, mataas nga ang sweldo mo, tumaas din naman ang lifestyle. Manager ako, hindi ako pwedeng kumain sa karinderya lang. Manager ako Kailangan, ito yung pagkain ko, kailangan i-deliver pa yan. Lumalaki din. Kaya huwag ka magtaka na kahit manager ka, kahit malaki ang sweldo mo, ganun pa rin at wala pa rin naiipon. Kasi lumalaki din talaga ang lifestyle. Katotohanan po yan. Pero kung ang sweldo mo 10,000 lang, 15,000 lang, ay di, kaya mo naman magtiis-tiis kahit sa pungko-pungko, di ba? O, ma'am, order ako ng pagkain munggo po, tapos palibre na lang din po, sabaw. Or isang order ng pagkain. Kaya, ang 10,000 mo, kasya na din. Pero hanggang doon na lang, may pangarap ka nga para sa pamilya mo. May pangarap ka nga para sa anak mo. And tandaan mo to. Hindi ka habang buhay magtatrabaho. Ilagay sa utak, sa puso. Sa palagay mo, sa sitwasyon mo ngayon, habang buhay ka bang magkukumute? Habang buhay ka bang magtatrabaho para sa amo mo? Habang buhay ka bang magtatrabaho dyan sa ibang bansa? Habang buhay ka po bang mangangamuhan? Tandaan mo to, hindi ka habang buhay hindi ka habang buhay bata, hindi ka habang buhay malakas, hindi ka habang buhay ganyan. Kaya tanggapin mo, kaya nga pakinggan mo ako hanggang dulo nang sa ganun maintindihan mo siya bakit kailangan mong magkaroon ng extra income, extra pagkakitaan while na meron ka pang ginagawang trabaho ngayon, while bata ka pa, while kaya mo pa. Kaya pakinggan mo ako kasi ito yung tamang pagkakataon na pwede mong isabay kasi nga tanggapin natin ang katotohanan. Hindi ka habang buhay magtatrabaho at hindi ka habang buhay bata. Pa-comment dito. Yes, mentor, na intindihan ko. Dali, pa-comment. Like this. Tingnan niyo po to. Isang dating student, pa-comment. Yes, mentor, na intindihan ko. Pa-comment. Isang dating student nag-decide. Isa to sa mga leaders ko. Sabi ko sa kanya, Jen, bakit kailangan mo pang magtrabaho? Igaling na nga kami dyan. Wala nga nangyari. Kaya nag-decide. Ginawa ng paraan yung pang-start, ginawa ng paraan yung pang-join. Good news. Isa yan sa naka-experience ng travel, nakapunta po yan ng South Korea at the age of 18 years old. First time sumakay ng eroplano, first time makapag-travel ng international, first time sa Seoul, South Korea. Ginawa lang ng paraan yung pangsimula. Kasi naintindihan. Ito naman, dating government employee. May sweldo, yes, 20 to 30,000 per month. Pero bakit nag-decide na gawin ng business? Kasi naintindihan niya na hindi siya habang buhay malakas, hindi siya habang buhay bata. And ngayon, one of the millionaire circle, kumikita ng 6 figures per month. Isang government employee.
O ito, isang gasoline boy. The same ang mindset. The same na intindihan. Habang bata pa ako, habang kaya ko pa, habang may trabaho pa ako, gagawin ko nang magkaroon ng extra pagkakakitaan. Gagawin ko nang magkaroon ng extra na pwede akong kumita. And ngayon, yung dating gasoline boy na nasumusweldo lang ng 7,000, right now, part of Millionaire Circle, nakasama ko na mag-travel sa Taiwan, nakasama ko na mag-travel kung saan-saan, nakasama ko mag-travel sa South Korea, maglalabas na rin ng kanyang first car. Eto, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung kapatid ko, si Axel. Dating student, nagsimula sa business. Walang pang simula. Wala talagang kapira-pira. Humanap lang ng paraan, ginawa ng paraan, but right now, Millionaire Circle, nagkaroon ng sasakyan. Nakapag-travel, nakapunta ng Taiwan, Singapore, Malaysia, nakapag-cruise ship experience, nakapunta ng South Korea. Pumupugi na, yumayaman pa. Estudyante, ano man ang pagsimula niyan? Wala man yung pera ng pagsimula. Ginawa lang ng paraan. Dating OFW, imagine mo, dating OFW na ang daming labahan. O imagine mo, OFW, tingnan mo, si Mentor Dars, labahan yan, dami. Napagod siguro siya dyan, no? Napagod siya, patulog na muna ako. Buti nagpa-picture muna siya dyan, then after niya pa-picture, sigurado natulog yan. Pero tingnan mo yung dating OFW. Sumeksi, nag-blooming, yung dating OFW na kumikita lang ng 20,000 to 30,000 per month, ngayon kumikita ng 6 figures per month, nakapunta ng Hong Kong, Macau, Taiwan, kung saan-saan, nakapunta ng South Korea, hindi na nag-abroad o hindi na pumunta ng ibang bansa para mag-trabaho, kundi para mag-travel. Dating nurse by profession, sumasahod lang ng 14,000 to 20,000 per month. But right now, she is a global ambassador, Millionaire Circle, nagkaroon ng sports car, kumita ng 361,000 sa loob ng isang buwan. Grabe ang nagagawa ng negosyo. Isang teacher by profession. Grabe, oh. Isang teacher, nagtuturo, tuturuan ka, 1 plus 1 equals 2. Oh, X, XY, di ba? Algebra. Tuturuan ka. Libog-libogon man tanong. Di ba? Man magamit ka ng algebra, di ba? Find the why, di ba? Find the why. Why? Say why. Find the why daw. Sabi ko, dito sa network marketing o dito sa business na gagawin natin, aalamin mo rin kung anong why mo, pero yung deepest why mo, bakit mo to gagawin. And itong teacher na to, si mentor, nagtuturo dati paano matuto yung mga estudyante. Yes, kasi galing tayo diyan. Natutunan din natin. Idol natin yung mga teacher. Oh, ma'am, good morning, ma'am. Good morning, sir. Kung andito ka ngayon. Pero kung teacher ka ngayon, lalo na kung marami kang loan. Ito na yung pagkakataon mo. Kasi si mentor, ngayon nagtuturo pa rin siya. Pero nagtuturo siya paano pakitain yung mga business partner niya. Okay? Isang attorney by profession, lawyer. Ginagawa ang negosyo. Kung ikaw ngayon magdududa ka, ay grabe naman yan, kusion ko ng buga na mo. Wala na, kung sa Bisaya pa inanin, wala na gani kwarta, niya grabe pa jud makaduda. Tapos kalamit ko si bugan. In Tagalog, ano yon? Wala nang ang pera, ang lakas-lakas pang magduda. Di ba? Alam mo, hirap na nga yung anak niya. Nakikita na, may hinihingi yung anak niya ng pagkain, hindi maibigay, or may hinihingi isang bagay, hindi maibigay. Hindi nga maisama-sama yung anak sa mall kasi nga, baka may makita at hihilingin, hindi mabibili. Tapos ikaw pa yung malakas magduda. Kusiun ko ng buga ni mo, ha? Okay, say pa kusi dire.
Kung isang attorney, kumikita, kung ginagawa nga ang negosyo at nagkaroon ng extra income, ikaw pa kaya? Kung isang estudyante nagawa ng paraan, ikaw pa kaya? Yung si Jen kanina, yung estudyante, depende na lang to sa gusto mo. Kung gusto mo talaga makatulong sa pamilya, gusto mo talaga matulungan ang sarili mo, at hindi ka po tatagal sa trabaho para payamanin ang ibang tao, gagawin mo to. Bakit yung sinasabing pinapayaman mo yung ibang tao? Kapag nasa kumpanya ka ngayon, sinasahuran ka ng malaki o sinasahuran ka para gawin ang negosyo nila, para silang aasenso, sila ang yayaman, magiging komportable buhay nila. Pero ikaw, kumusta ka? Binibigay mo lahat ng oras mo, binibigay mo lahat, pati buong katawan mo para pagtrabahuan araw-araw. Pero basta lang, para lang makatawid ka. Para makatawid tayo. Correct or correct? Real talk ka na. Sinasabi ko na ngayon ang totoo. Nagmo-momentum na ako. Pasensya kung matatamaan yung ego mo. Pasensya kung matatamaan yung pride mo, pero sasabihin kong reality. Yung totoo. Kailan ka babalik para sa sarili mo naman, para sa pamilya mo naman? Tapos ngayon, magdududa ka pa rin? Na samantalang ang sipag-sipag mo, ang galing-galing mo para payamanin ng ibang tao. Sarili mo naman kaya? Aralin mo din kaya to? Gawin mo din kaya to? Samahan mo yung tao nag-invite sa'yo. Kasi na-realize namin na kung ibigay ko naman lang ang sipag ko, ibigay ko na para sa sarili ko, para ako ang kikita. Kung ibibigay ko naman lang yung energy para ako umasenso, hindi na para sa boss ko, hindi na para sa amo ko, para na sa sarili ko. No, papayag ka na ganyan lagi ang nangyayari? O ito, may magagawa ka ba dito? Wala. Kaya until now, bakit hindi ka pa rin nakakaipon? Ito kalaban natin, inflation rate. Example, way back 5 years ago, way back 10 years ago, magkaiba po yung presyo ng bigas. Tama or tama? Wala tayong control sa ganito. Na kahit anong sipag mo, ay mentor kasi may nagrarason pa. Meron talagang rason talaga kaya hindi nagbabago buhay. Kasi nagrarason pa din. Ay mentor, grabe ka naman mentor. Eh mentor, ngayon 2025, malaki naman ang sweldo ko kaysa dati. Pwede mo sabihin, eh dati kasi mentor, ang sweldo ko 10,000 lang. Eh. Ngayon mentor, 30,000 na. O 20,000 na mentor ang sweldo ko kasi 2020. Oo nga, lumaki nga ang sweldo mo kasi kung nabugan mo ba? Lumaki nga ang sweldo mo, pero lumalaki din naman po ang mga bilihin, nagmamahal. Kung baga, dati, last 10 years ago, way back 10 years ago, magkaiba po ang kilo ng bigas, magkaiba po presyo ng gasolina. Kung dati ang gasolina, 35 lang ang per liter, ngayon po 60 na. So lumaki man ang sweldo mo, pero lumaki din naman po ang bilihin. So parang the same lang din po. Ang tawag po niyan, inflation rate. Big example na po yung mga bilihin. 2025, 2030. Pag wala kang gagawin ngayon, 2030, yes, tataas ang sweldo mo. Pero 2030, hindi na po 60 ang litro ng gasolina. Maybe nasa 80 na. Ang bigas, hindi na po 50 pesos. Or hindi na po 60 pesos ang kilo. Maybe 2030, nasa mga ano na yan, 70 to 80 pesos na per kilo. So useless na tumaas ang sweldo mo. Pero minsan, mentor, tumaas naman ang sweldo ko eh. Wala tayong magagawa niyan kasi rule ng government yan. Okay? No. O ito, makinig na mabuti. So, sundan nyo lang po ako. Sundan nyo lang po ako. If sakaling nakapag-ipon ka ng 10,000 monthly pag nagtatrabaho ka kasi sobrang tipid mo, ikaw yung sobrang tipid, ikaw yung sobrang masinop talaga. Grabe, grabe ang sinop mo. Nagtitipid ka talaga, halos tinitipid mo ng sarili mo, hindi mo na na-enjoy. But happiness ay hindi po mababayaran ng pera. Pero sabihin lang natin, nakaipon ka ng 10,000 monthly. So 10,000, i-times mo siya ng 12 months, that is 1 year, 12 months. So meron kang naipon na 120,000, balak ka. Kasi nakaipon ka ng 120,000. So 120,000 per year ang naipon mo. So 120,000 times 10 years. Times 10 years, that is 1.2 million. 1.2 million.
So, or 120,000 per year, times mo siya ng 40 years, that is 4.8 million. Pag sinabing 40 years, pag ikaw daw nagtrabaho ka ng 20 years old at magre-retire ka ng 60 years old, halos or exact 40 years kang nagtrabaho. 20 years old ka nag-start magtrabaho, 60 years old ka nag-retire, 40 years kang nagtrabaho. Simula nung 20 nag-start ka at nag-ipon ka monthly ng 10,000, sa loob ng 40 years at nag-retire ka, congratulations, nakapag-ipon ka ng 4.8 million. Bakit ko nasabi na maganda ito ang community natin? Ako po, wala pa po akong 8 years. Take note ha, take note. Wala pa po akong 8 years sa company or sa ginagawa naming negosyo right now. Pero ako po, kumita po ako ng almost nasa 6 million. Wala pa pong 8 years. 6 million. Samantalang dito, 40 years para makapag-ipon ka ng 4.8 million if meron kang 10,000 monthly na naiipon. Sus, nung naintindihan ko talaga to. Numbers don't lie. Ang numero ay hindi po magsisinungaling. Bakit kailangan kong intayin ang 40 years at uugod-ugod na ako pagdating ng 60 years old? At bago pa ako kikita ng 4.8 million kung pwede ko naman kitain in just 4 years or 5 years. Eto ang tanong. Nakakaipon ka ba ng 10,000 monthly? Kung wala, don't expect na meron kang maiipon after 40 years ng 4.8 million. Kasi any number multiplied by 0 equals 0. Any numbers multiplied by 0 equals 0. Ano ibig sabihin? If ikaw ngayon walang naiipon at 30 years old ka na, 40 years old ka na, it means wala kang naiipon na 10,000. Don't expect na meron kang maipon na 4.8 million after 40 years. Kaya huwag kang magtaka. Bakit merong mga nag-retire na ngayon sobrang broke, na ngayon may mga maintenance pa sila, may ginagamit pa sila mga maintenance, continuous ang gastos. Kaya huwag kang magtaka, meron ngayong mga tao na mga dating empleyado dati, ngayon tumanda na, pinagpapasahan ng mga anak, ngayon, kawawa tingnan. Hindi nakapag-ready sa buhay nila. Understand? Pag ito po, ito po mismo, ito ginagalaw-galaw ko, ito. Pag ito ang naintindihan mo, believe me, mamaya magsisimula ka na. Mamaya kakausapin mo yung taong nag-invite sa'yo. Promise! Numbers don't lie. Bakit hihintayin mo ng matagal na panahon bago mo makuha yung pangarap mo o bago ka makapag-ipon o pwede mo namang gawin ng ilang years lang? O ngayon, sabihin mo sa akin, no money. Gusto ko na sana mentor, pero wala akong puhunan. Bakit ba? Ngayon lang ba nangyari sa'yo na wala kang puhunan? Ngayon lang ba nangyari sa'yo ngayon lang ba nangyari sa'yo yan na wala kang pera? Maraming beses na. Bakit kaya wala kang pera ngayon? Bakit kaya ang isang tao walang pera? Walang pera kasi nga nauubos nga doon sa gastusin. Kaya nga, para hindi na po yan mangyari na walang pera, kaya nga gumawa ka ng paraan. Kaya nga kailangan may babaguhin ka or kailangan may idadagdag ka. Kailangan may idagdag ka. Para naman, hindi na laging bukang bibig mo yung no money. Kaya nga, laging no money. Kasi nga, nauubos ng panggastos araw-araw, tapos wala kang dinadagdag. Kaya ito na yung pagkakataon na habang may trabaho ka, magdagdag ka ng pagkakitaan para hindi na yan mangyari sa'yo na laging no money. At dapat magiging motivation mo palalo na kailangan mong simulan ito, kailangan mong gawin ito, kailangan mong kontakin mo yung tao nag-invite sa'yo. Nang sa ganun, hindi na yan mangyari na laging no money. O no time. O sinabi ko na sa iyo kanina, hindi ako naniniwala na wala kang time. Meron tayong 24 hours. 8 hours para sa trabaho. 8 hours para sa tulog. Yung 8 hours, o sabihin natin, may remaining na 8 hours no, kasi 8 hours sa tulog, 8 hours sa 8 hours sa trabaho, so may 8 hours. So sabihin na lang natin,
yung 4 hours para sa mga miscellaneous time mo yun. Ginamit mo yun para kumain, uminom ng tubig, umihi, tumae, lahat. Nanood ka ng ano. Yung may 4 hours pa. O yung 4 hours gamitin mo kaya pang extra income. Or nasa ibang bansa kayo, gamitin mo kaya para magkaroon ka ng negosyo. It's depend sa priority mo. So dapat ngayon magkaroon ka ng time. Kasi meron naman talagang time. Depende na lang sa'yo kung paano mo siya i-maximize. Tama? Not my line of job. Ako, linya ko ba to? Electrical po ako. Electrician. Hindi ko po linya ang magsalita dito kasi ang linya ko po magkumpone ng electricity, electrical, mag-aayos ng mga ano, mag-install ng kuryente sa bahay. Yun po ang linya ko. Pero nasabi ko sa sarili ko, 8 years na akong nagtatrabaho sa linya ko, wala namang nangyari. Kung pwede naman magbago ang buhay ko na hindi ko linya, bakit hindi ko lilinyahin? Nung hindi ko linya, ginawa ko, inaral ko, tinabaho ko. Oh, nagkaroon ng sasakyan, nagbago buhay, nakapag-travel, nabibili ko yung gusto ko. Hindi ko linya, pero nagbago ang buhay. Ngayon, diretsahan na. Sa lahat ng andito nakapasok, diretsahan na. Nasa linya-linya ka pa ba? Until now? Gusto mo pa rin ba ng linya-linya kung wala ka naman pera? Uy, 2025 na, wala nang linya-linya ngayon. Kahit hindi mo linya kung kumita ka at magbago buhay mo, lilinyahin mo kahit hindi mo linya. 2025 na, uy. Uy, gising-gising sa katotohanan. Uy, sabi linya. Ano linya-linya? Kung ang mindset mo ngayon, linya-linya pa rin, wala na, ang layo-layo. Mga 1970s ka pa yata. AI na ta ngayon, AI na. Technology na ha. Wala na linya-linya. Kung mindset mo ngayon, linya-linya pa rin, puryagaba. Hindi totoo. Ay, di ko naman kasi yan. Ang UI mong correct mo, kalami hindi mo kasi on. Ay, hindi ko yan linya. Yung mga linya wala ka naman savings. Linya mo nga. Pero hirap ka naman bumili ng pagkain. Ultimo pagkain na gusto mo, hindi mo mabibili. Linya mo nga, pero hindi ka naman nakakapagpadala sa pamilya mo. Linya mo nga, pero hindi mo naman nabibili yung gusto ng anak mo. O linya mo nga pagod na pagod ka naman. Namumura ka pa, lalo na pag call center, no? Linya mo nga, pero grabe, 12 hours ka naman nakatrabaho, factory worker. Linya mo nga, pero hindi pa nga tapos ang trabaho, meron na naman ulit trabaho. Lalo OFW. Linya mo nga. At least dito, hindi mo man linya, pwede kang umasenso. Oh. In short, wala nang linya-linya. Tapos na ako. So, narinig nyo kanina. Narinig nyo sinabi ko. Reality lang yun. Wala akong dinagdag doon, wala akong binawas doon. That's the reality na nangyayari po sa buhay natin ngayon. Bakit hindi ka nakakaipon? At that's the reality. Bakit kailangan mo magdagdag ng pagkakakitaan? Kaya may rason kung bakit ikaw andito right now. May rason kung bakit mo napanood ito right now. And i-cancel ko lang yung slides ko. Kaya congratulations po sa lahat ng andito at naintindihan ako. Maraming salamat. Actually po, hindi kita ipopush. Huwag ka mag-join dito. Kung ayaw mo naman. Kung ayaw mo naman at hindi mo ako naintindihan, at ayaw mo naman magbago ang buhay, okay lang. Basta importante, ginawa ko yung part ko. In-explain ko sa inyo. Kung ano yung experience ko, bakit hindi ako nakaipon ng ilang years? 8 years. It's okay. Kung hindi ka sasama, walang problema. Pero, pag sasama ka, kung ano yung life ng mga pinakita ko sa inyo. Kung sasama ka, kung ano yung buhay ko ngayon, 100%. Willing ka lang, maging teachable ka lang, willing to learn ka lang, willing ka lang magtanong, believe me, kung anong buhay ko ngayon, sigurado po yan, magiging buhay mo rin. Kasi ako naniniwala ko, lahat ng bagay na papag-aralan, lahat ng bagay kayang gawin. Basta willing ka lang at gugustuhin mo lang. Walang mahirap sa mundo
kapag gugustuhin mo lang. At lalo na kung gagawin mo to para sa sarili mo, para sa pamilya mo, walang mahirap. Kaya ngayon po, sa lahat ng andito, congratulations. Sana hindi maging hadlang yung pera na pangsimula mo sa business. Bagkos magiging motivation mo, nagagawa ka ng paraan, at naintindihan mo ko kanina na kailangan ko magdagdag ng pagkakakitaan. Kailangan ko magdagdag ng pwedeng extra income, dagdag sa kinikita ko ngayon. Na darating ang point, magkita-kita tayo. Darating ang point na buti na lang, naka-attend ako kay Mentor Alden. April yon, April 12 ba tama ngayon? April 12 o 13? 12 no? Na darating ang point na lang, narinig ko si Mentor Alden. Buti na lang, Mentor Alden, buti na lang narinig kita at may na-realize. Mentor Alden, buti na lang mo kasi sinabi mo na katotohanan. Mentor Alden, buti na lang mo kasi narinig kita. Nagising ako sa katotohanan, Mentor Alden. Totoo po, nagising po talaga ako. Akala ko, Mentor Alden, hanggang doon na lang yung buhay ko. Akala ko, Mentor Alden, hanggang dito na lang yung buhay ko. Buti na lang, Mentor Alden, sinabi mo ng totoo. Nag-grill to ka sa amin. At nagising po ako sa katotohanan. Totoo naman talaga, Mentor Alden, na lagi na umat yung pera. Totoo naman talaga, Mentor Alden, na kapag hawak mo ang pera, ubus agad din. Napupunta lang sa mga bagay-bagay na hindi ko inasahan, ubus na. Buti na lang sinabi mo sa akin, Mentor Alden, yung katotohanan. At ngayon, nagising po ako. At Mentor Alden, ito na po yung buhay ko ngayon. Ang sarap pakinggan ng ganun pagdating ng araw. Mag-message lang po kayo sa amin, sa akin, sa lahat ng speaker. Mentor Alden, sino ba yung mentor yung nag-ano sa'yo? Ito na yung buhay ko yung Mentor Alden. Kahit pa paano na natulungan ako, kumita ako ngayon, nagkaroon ng extra income, nakasama ko yung family ko, nakauwi na ako for good sa Pilipinas, kasama ko. Sarap ng ganun pagkakas. At mangyayari po iyan kapag mag-decide ka ngayon. Gusto tandaan mo to palagi sa lahat ng our prayer is our action. Ilagay mo to sa mindset mo, sa puso mo. Alam ko bawat isa sa atin dito nagpipray tayo para magbago ang buhay. Magbabago yung buhay ng pamilya natin. Nakikita natin yung itsura ng nanay at tatay natin na nahihirapan na sa pagtatrabaho. Nakikita natin yung anak natin na nahihirapan na. Sinasabi lang ko yan. Because our prayer is our action. Need mong aksyonan. Narinig mo ako ngayon. Need mong hanapan ng paraan at mag-take ka ng action. Kasi believe me, kapag nag-take ka ng action at pinag-pray mo to, tutulungan ka ng nasa taas. Ikaw po yung mag-a-action. Siya lang po yung mag-guide. Anong point ko? Ang sipag-sipag mo ngayon sa trabaho. Binibigay mo lahat. Since yan yung ginawa mo, yan ka lang din po sinusupport ng nasa taas ng Panginoon natin. Tama? Binibigyan ka niya ng lakas para matrabaho mo yung dapat mong trabahuin sa kumpanya. Binibigyan ka niya ng magandang pangangatawan kasi nakasalalay na pamilya. Papunta ka sa trabaho mo, inaalagaan ka niya, ginaguide ka niya para safe ka kasi may naghihintay sa iyong pamilya. Anong punto ko? Kung ano yung ginagawa mo right now, yun lang din ang sinusupport niya. If nagtatrabaho ka, sinusuportahan ka niya, yes. Pero hanggang doon lang nga lang. Ngayon, align mo yung sarili mo sa isang negosyo or sa isang bagay na pwede kang kumita. Bibigyan mo rin ng sipag. Matinding effort, sipagan mo rin. Pero good news, at least yung binigyan mo ng sipag, in-align mo na ikaw yung aasenso at believe me, isusupport ka rin po niya. What I mean, based on my experience, 8 years po akong empleyado. Naging best employee of the year, ilang years yon. Best employee of the year. Binibigyan ako ng certificate, tapos 500 pesos. Binibigyan ko yung pinaka-the best. At yung sipag, galing ko sa trabaho, transfer ko dito sa negosyo, na ako mismo ang aasenso. Binigay ko rin. Sinuport ako ng nasa taas. Binigay din sa akin yung gusto kong resulta. Nakapag-travel, nabigyan ng sasakyan,
nagkaroon ng magandang tirahan, na-support ko yung family ko, nadamay ko yung mga kapatid ko. Kasi our prayer is our action. Tandaan niyo po yun. Kaya ngayon po, maraming salamat sa inyo. Yes, Mentor Alden. At magkita-kita pa tayo sa huli na ito ay successful. You need to take action. Maraming salamat po. Back to our